Nagtry pala kami gumawa ng kapatid ko ng cordon bleu. Kapatid ko lang pala gumawa nito. Taga-video lang talaga ako dyan. Tapos ayan, binugbog niya muna yung mga manok. Para naman numipis siya at hindi siya malaki kapag pinrito at binilog na. Chicken breast nga pala yung ginamit namin para sa cordon bleu. Pero may ibang akong video nakikita na pork yung ginagamit nila. Syempre, first time namin gumawa nito, kaya ayan, tinry muna namin. Bored talaga yung kapatid ko, kaya gumawa siya niyan, wala din kasi magawa sa bahay. Nag-crave din kasi siya ng cordon bleu, kaya siya gumawa niyan. In fairness, ang mahal kasi neto kapag mga binili mo ng luto na. Kaya ayan, gumawa yung kapatid ko. Siya nga lang pala naghiwa niyan at nagpanipis ng chicken breast. Pinanipis niya pa to para maganda yung kalabasan. Ready na rin pala niya tong mga ipapalaman doon sa cordon bleu. Sabi ko nga sa kapatid ko, gayahan niya yung mga video nakikita ko dun sa red bell pepper na ginagawa nila. Kung paano nila buksan at tanggalin yung mga buto nito. Pero hinugasan pa niya yan ha, bago hiwain. Tapos 2 red bell pepper nga pala yung ginamit namin dyan. Feeling kasi namin pag mas maraming red bell pepper, mas masarap siya. Tapos ayan, hiniwa niya na to ng pahaba para mas maganda siya tingnan sa cordon bleu. Sinunod na para din ng kapatid ko tong hotdog. Akala ko nga hiwain niya to ng maliliit yung hotdog. Nilagyan niya lang pala ng hiwa sa gitna yung hotdog para maganda kapag pinrito siya. Actually, hindi siya pinrito nung nilagay doon sa cordon bleu. Ewan ko ba ba't nilagyan pa niya ng ganyan? Siguro para daw mas mabilis maluto yung loob. Nahiwa pa nga isang hotdog dyan. Ayan tuloy, kulang na yung haba ng isang hotdog. Charis! Tapos ayan, ready naman niya yung regular ham. CDO nga lang pala yung ham kasi mas mura daw yan, sabi ng kapatid ko. Pinagtatanggal niya lang yan. Hindi na rin pala niya hiniwa yung ham, tapos naghiwa naman siya ng cheese. Siguro mas maganda kung melted cheese yung ilalagay. Pero okay na rin yung kinalabasan ng cordon bleu. Masarap din pala siya kapag ganitong cheese lang. Naglatag na rin pala ng cling wrap yung kapatid ko dito. Ito pala yung magsisilbing patungan ng cordon bleu ng kapatid ko. Nilagay niya na pala yung manok, tapos nilagay niya ng asin, paminta at bechin. Hindi ko nga sure kung nalalagyan talaga ng bechin. Tapos nilagay niya na yung palaman, ham, hotdog, cheese at 2 red bell pepper. Tapos inikot niya lang to gamit yung cling wrap. Marami din pala nagawa yung kapatid ko dito. Parang mga 5 atay nagawa niyang cordon bleu. Tinulungan ko na rin pala siya sa pagbabalot. Ang ginawa ko lang talaga dyan ay mag-video at gupitin yung cling wrap. Kasi baka pag ako pa yung nagbalot niya, baka masira pa yung cordon bleu. Tapos ayan, nagbilog ulit yung kapatid ko ng cordon bleu. Syempre hindi ko na video lahat kasi paulit-ulit lang naman yung magagawin ng kapatid ko kung paano mag-ikot ng cordon bleu. Bukod sa baka mahilo pa yung manok, mahilo din tayo, charis. Finraise nga pala namin muna yan overnight bago namin lutuin. Tapos ayan, nagprito yung kapatid ko, konti nga lang yung oil na nailagay niya. Ito na nga pala yung finished product ng kapatid ko. Huy, kala mo naman nagbebenta. Sayang nga at hindi kami nakagawa ng white sauce niyan. Pero in fairness sa kapatid ko, ang sarap ng gawa niya ha. Yun lang, salamat sa pananood. Thank you!